sa mas nagiging karaniwang pagbebenta ng Labor Market Impact Assessment. Bagamat illegal, marami pa rin anila ang kumakagat sa tinatawag na LMIA for Sale Scheme. May report si Paula Saraza. Yung problema ng pagbibenta ng LMIA is medyo matagal na po. It's been there for so long. Naging malaking problema ngayon sa Alberta. It is because Alberta is quickly becoming yung #1 destination for newcomers. Nababahala ang dumaraming registered immigration consultants sa lumalala umanong bentahan ng Labor Market Impact Assessment o LMIA sa Alberta. Ina-apply ng employer ang LMIA na isang federal document sa Employment and Social Development Canada o ESDC bago pwedeng tumanggap ng temporary foreign worker bilang empleyado. Sa website ng gobyerno sa ilalim ng ESDC, $1,000 kada isang manggagawa ang fee sa pag-apply ng LMIA, bayaring sagot dapat ng mga employer. Pero sa kumakalat na LMIA for Sale Scheme, ang mga TFW ang nagbabayad nito kapalit ng pagtatrabaho sa Canada. The processing fee, again, to emphasize under Canadian immigration law, cannot be paid nor be recovered from the temporary foreign worker. Naging madaling target ang mga TFW at international students sa nasabing scheme na madalas daw sangkot ang ilang recruitment agencies, employers, mga walang lisensyang consultant at ilang immigration professionals. Nakausap ng Omni News ang ilang registered immigration consultants sa Alberta na nagbahagi naman ng pagkabahala sa dumadaming insidente ng gawaing ito. Sabihin natin naman na bawal, but there are sellers and there are buyers as well. So why it's thriving? And it's not something new. Maraming nag-vlog na napakadaling pumunta sa Canada at mag-visit ka lang, magkakatrabaho ka na. Anila umaabot sa halos $50,000 ang bentahan ng LMIA. There's the desperation on the part of the applicants, and there is the opportunity for the employers to exploit the situation, and that's what's going on. We're just starting to see it a lot more, only because there's a lot more newcomers coming. And so because there's a lot more people that are trying to come, there's a lot, unfortunately, there's a bigger kind of market, for this type of illegal activity. Saksi naman ng Center for Newcomers sa umano'y pagkalat ng maling impormasyon na madaling nabibiktima ang mga bagong dating sa bansa. They take away the rights of the employees. They'll tell them things like, they'll get here and they'll say, sorry, you now have to pay for this, this, and this. You now have to do this, this, and this. And so they garnish their wages. They create all kinds of problems for them. And then once they finally realize that this is a scam, then they have no way out. Bagamat hindi na bago ang bentahan ng LMIA, mas naging kapansin-pansin ito matapos ang ipinatupad na temporary policy na pagbibigay opsyon sa mga turista o bisita lamang sa Canada na manatili at makapagtrabaho kung mabibigyan ng lehitimong job offer. Mapapaso ang nasabing temporary policy sa Pebrero 2025. Paula Saraza, Omni News, Toronto. Nakakalungkot mga sir. May nakalimutan pala ako. Let's play the intro. Para mo ka bro. Hindi po ako si Ryan Odencial. Ibang Ryan po ako ha. Baka akalain nyo ako si Ryan Odencial eh. Baka sabihin nyo po ginaya ko siya. Idol ko lang siya. Kaya, let's play the intro. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Nakakabahala. Kahit ako, naawa ko sa mga kababayan natin
o sa mga Pilipino na gusto mag-Canada at magbabayad lang para sa LMIA. Talagang napakasakit yun sa mga kababayan natin o sa mga Pilipino na gusto mag-Canada dito o gusto magpunta rito. Binibili yung LMIA, yung LAMIA, na dapat naman talaga hindi. Ako nagpapasalamat ako dahil yung work permit ko, yung LAMIA ko, hindi ko binili. Kaya nga kahit na medyo sablay yung employer ko, thankful pa rin ako and grateful pa rin ako sa kanya. Oras na ma-approve yung PR ko at makaalis ako sa kanya, magpapasalamat pa rin ako. Hindi ko binayaran yung LAMIA ko. Siguro yung pag-process ng work permit ko, ayun lang. Kaya kahit na medyo sablay yung employer ko, okay lang. At least wala akong binayaran na LAMIA. Hindi ako nagbayad ng tulad ng mga employer ngayon na nagbebenta ng halagang 10,000, 20,000, ayun nga, at sabi 50,000 pa, grabe. At napakasakit dun sa bulsa mga sir. Yung mga employer na nagsasamantala sa mga kababayan natin, dapat yan ikulong eh. Pero hindi rin natin sila masisi. Kasi talagang meron din talagang mga pinapatos talaga yung mga ganun. Kaya lang, nakakaawa lang at nakakabahala talaga. Kasi lalo't tumatagal, mas lalong nagmamahal, mas lalong tumataas yung pagbabayad ng LAMIA. Siguro, nung mga unang panahon, o nung mga unang mga taon-taon dito, siguro naman andyan na yan. Hindi na yan nawawala. Kaso nga lang, hindi nga lang tulad ngayon na parang garapal na yung presyo na umaabot na nga ng ganun. Na mayroon daw 50,000, grabe. Ako mga sir, yung work permit ko is matatapos na. And then, hindi pa ako nakakapag-apply ng PR noon or ng bagong status. Kaya nag-iisip na ako. Hanggang sa may nakuusap ako, classmate ko siya nung elementary. Nagtry ako magtanong sa kanya kasi nasa food industry. Sabi ko baka may LAMIA. At alam ko meron na rin siyang pwesto, parang manager na rin siya ng isang restaurant. Naisip ko lang magtanong sa kanya, i-message siya. Hanggang sa, ayun nga, nagtanong ako kung meron ba siyang alam na may LAMIA. Sumagot naman siya. Sabi niya, oo. Ayun nga lang, may bayad. Akala ko nung una, bukas sa loob or makakatulong na gano'n nga. Although makakatulong naman kung may pera ka at gusto mo i-grab at kung walang-wala ka, talagang makakatulong yun. Yung kaso nga lang, magbabayad ka talaga. Hanggang sa nasabi niya yung amount kung magkano. Wala akong budget wala akong pera kaya sabi ko, sige tol, pag-isipan ko muna. Ang sabi ko naman sa akin, sa sarili ko, maghahanap muna ako. Kasi, wala akong budget wala akong pera pambayad ng LAMIA. Dahil nga nag-aalala na ako, dahil nga natatapos na yung work permit ko. At yung work permit ko dito, hindi na i-renew. At mga time na yun, hindi pa ako nakakapag-apply ng PR. Although ngayon, yung PR ko, on process pa rin. Pero at least, di ba, meron na akong hinihintay. Ayun nga lang, at nakakaawa nga lang mga sir, yung mga Pilipino o yung mga kababayan natin na talagang naghahanap o sumusugal sa mga ganitong bagay o sitwasyon nga dito. Mas lalo pa pala dito sa Alberta. Andito ako mga sir sa Alberta. Ang sakit isipin, no? Kung magbabayad ka ng ganong kalaki, tapos hindi mo kagad mapaprocess yung PR mo. Mga sir, mahirap po yun. Talagang napakahirap po yun pag di mo kagad na-process o di mo kagad nasikaso yung PR mo. Kaya dapat mga sir, within time frame ng work permit mo, dapat sana yung mga documents mo, yung mga requirements mo is naka-ready na or nakahanda na talaga para sa pag-apply mo ng PR. Kasi yung 2 years mga sir, ang bilis nun para sa akin Although sa experience ko, ayun nga, nag-apply nga ako dito ng work permit. Tapos, sabi ko, sa yung pag-process. Sa next month na. Hanggang sa, yun, naabot ako ng mahigit isang taon.
Hindi ko pa rin na-apply or di pa ako nakapag-apply ng PR. Hanggang sa, ayun nga, nung mga ilang buwan na lang, hindi ko talaga na-process o natapos yung application ko. Kasi may kulang ako mga sir eh. May kulang talaga ako eh. Kung napanood nyo yung una kong video kung paano ako dito nakarating, andon yung ibig ko sabihin. Ayun nga mga sir, hindi ko agad nga na-process yung ibang documents ko. Kasi nga talagang short na short sir yung budget ko. Hindi naging sapat talaga yung oras na binibigay sa akin. Talagang yung kinikita ko mga sir is sakto or kulang na kulang pa talaga. Kaya hindi kagad ako nakapag-process. Kasi kahit na gusto ko mag-process, wala akong budget talaga. Short na short yung pera ko pang ayos ng mga requirements. And then hanggang sa March 1, merong nilabas yung Alberta na bagong pathway. Ayun yung tourism and hospitality. Doon ako nakapasok mga sir. Buti na lang mga sir, nung bago yung lumabas, nakumpleto ko yung requirements ko at pumasok yung requirements ko doon sa pathway na yon. Kaya nagpapasalamat ako talaga. Within 5 or 6 months na lang mga sir, nakapag-apply ako ng PR. Kaya ngayon, ayun na lang yung nihintay ko, di ba? Tulad ng nabanggit ko sa una kong vlog. Pag na-approve yun mga sir, i-open ko sa inyo at para mabigyan kayo ng inspirasyon. Ayun lang mga sir, talagang napakasakit talaga isipin na ang daming mga employer na nagsasamantala sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin. At di rin natin sila masisi kasi nga tulad nga ng nasabi sa balita, they are seller and we are the buyer. Pero sana man lang hindi ganun kalaki kasi talagang napakamahal nun sir. Kahit nga lang yung 10,000 CAD, 8,000 CAD or kahit nga lang 6,000 CAD mga sir eh. Parang ang bigatan ng 6,000 CAD pag nagbayad ka ng Lemia. Ano pa kaya yung mga 10,000, 15, 20, 30. At ayun nga, yung maabot pa ng 50,000 mga sir, grabe. Talagang napakasakit nun sir. Napakasakit nun sir sa bulsa. Nakakalungkot lang. Kaya sana kayo dyan mga sir, maging wise kayo. Kung merong ibang paraan, doon na lang kayo. At kung meron man kayong iba makita na employer na mas okay at di magpapabayad, mas okay yun mga sir. Ayun na lang sana yung unang gawin ng mga iba nating kababayan o mga taong nangarap na magpunta rito. Sana wag kayo basta-basta susuong sa ganong sitwasyon. Pero di ko kayo masisisi mga sir kung talagang gusto nyo talagang i-grab yung mga ganong employer. Kung may budget kayo, kung may pera kayo, o pwede naman, kaso nga lang magti-take risk lang talaga kayo. Unang-una, sana meron kayong experience dun sa trabaho na yon. Kung wala naman, okay lang naman. Parang sa akin, okay lang naman. Kaso nga lang, talagang magti-take risk kayo. Kung nakapagbayad na kayo ng malaki at na-denied yung application mga sir, ayun lang. Talagang baka gumuho mga sir. Yung mundo natin pag ganun. Pero nasa sa inyo pa rin yun mga sir. Kung gusto nyo magbayad, hindi namin kayo masisisi. Yung mga iba nating mga kababayan na nagbabayad talaga. Pero sana nga matigil na tong gantong sitwasyon o gantong kalakaran dito sa Canada. Pero tingin ko mukhang hindi. Talaga magpapatuloy yun mga sir. Kasi kahit naman noon pa lang, alam ko na talagang meron ng mga ganitong kalakaran. Kaso nga lang, hindi nga lang tulad ngayon na parang talagang sobra. Talagang garapal yung mga employer. Siguro noon, meron mga nagbebenta nasa nasa 2,000, 3,000. Basta hindi siguro aabot ng 8,000 o 10,000 noon. Pero ngayon talagang talamak dahil nga siguro nalaman nila ang daming mga Pilipino na gustong magpunta rito at gustong makahanap ng trabaho. Kaya ang daming employer na nagsasamantala. Sana lang matigil na itong mga to. Or kahit hindi matigil, pero sana wag sanang ganong sobrang kalaki. Sana yung tama lang naman, kahit na magbayad yung tao o yung mga kababayan natin na gusto magpunta rito para lang sa Lamia. Ang ipapayo ko lang talaga sa mga kabayan natin o sa mga tao o sa mga gusto talaga magpunta dito,
kung may pagkakataon talaga kayong maghanap, mag-ikot-ikot dito, makapagpasa online, o basta lahat mga sir, online, walk-in, mas maganda na lang yung magtiyaga kayo magpasa hanggang sa makahanap kayo, hanggang sa makatsyempo kayo ng employer na hindi magpapabayad o hindi maniningil ng pera. Talagang sobrang pasensya lang mga sir. Pag nagpunta kayo rito o sa mga pupunta na galing ng Pilipinas at gusto talagang maghanap ng employer dito, siguro konting pasensya lang. O kahit pala hindi konti, damihan nyo na sa mga maghahanap o mag-a-apply dito. Mas maganda yung tiyagain nyo na lang mga sir. Siguro ayun na lang yung maipapayo ko mga sir. Mas maganda na lang yung mag-walk-in kayo, magpasa online lahat. Yung ibang mga napapanood ko or mga nababasa ko, yung iba halos nakaka 500 o mahigit pa na pagpapasa online o pagpapasa kung saan mga website tulad ng Indeed, yan, LinkedIn, sa email. Talagang tiyagaan ng mga sir. Ayun na lang siguro yung mga bagay na pwede kong maipayo kung ayaw nyo magbayad o sa mga gusto na makapunta rito at ayaw ng mga ganong employer na maniningil. Siguro talagang sobrang pagtitiyaga na lang at sobrang pasensya. At alam ko kung para sa inyo yan, ibibigay yan mga sir. Parang sa akin mga sir. Ang bait talaga ng Panginoon. Sa sobrang pananampalataya ako, nakatsyempo ako ng isang employer na magbibigay sa akin ng lamia kahit na wala pa akong background dun sa trabaho na ina-applyan ko. Kaya siguro mga sir, ayun talaga yung maipapayo ko sa inyo. Magtiyaga na lang kayo maghanap. Kung kaya nyo maghanap talaga ng employer na hindi magpapabayad, mas okay yun mga sir. At least hindi kayo maglalabas ng gaanong malaking pera. Kasi sa pag-aano pa lang mga sir, sa pag-aayos pa lang ng work permit nyo mga sir, sigurado yun, mapapagastos na kayo. Kaya sa mga nangarap po na makapunta o makapag-apply dito, po, konting pasensya at samahan po ng dasal mga sir. Siguro hanggang dito na lang. Hanggang sa next na vlog ko. Maraming salamat sa pagsuporta nyo mga sir. At sa pakikinig sa akin. Isi-share ko sa inyo hanggang sa ma-approve yung PR ko. See you to the next one.